So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, another habol request. So lately lang, bagong-bago, recently, basta fresh from the comments section. So shoutout kay Raymond La Chica. At yung request niya na to is yung Iho versus Chris Ace. And sa tingin ko first time kong makakapag-review dito sa Gubat 7. So for sa tingin ko lang na hindi tournament, no? Kasi parang may tournament dito di ba? So sa mga nagawa kong thumbnail, parang wala akong matandaan na meron Gubat 7, or sa mga nagawa namin na thumbnail, parang wala akong maalala na nakagubat 7 So, hindi ko na matandaan. Pero feeling ko first time. Diba? So, ayun. Shoutout Raymond La Chica. Iho versus Chris Ace. Di na ako magbibigay ng insights sa battle. Umpisada natin kagad. So, game. Dapat pahinga natin unang banat, Chris Ace. Yo, Maki, tangina. Tinira mo pa ako kanina. Ayan, talo ka, bro. Puro ka Chris Ace. Ano yan? Mahal mo na rin ako? Yo, bago nga pala lahat, welcome back, Iyo. Wala naghahanap sa'yo dito. Hindi nga nila napansin yung pagbabalik mo, mas napansin nila yung pagbabalik ni Sak Maestro. Alam ko matagal ka naghintay sa muli mong pagbabalik. Ngunit ang katotohanang masakit ay walang taong nanabik sa muli mong pagpanhik. Magmumukha tong dekada 80 o di kaya Resurrection F. Dahil magmumukha kang Ninoy Aquino at Frieza, patay ka sa iyong pagbabalik. Okay. Sabi na nga Dragon Ball yung magiging reference niya din sa Resurrection F. So, sa mga Dragon Ball fan, for sure na gets nyo yon, Resurrection F. So, yun yung movie. I think that's a movie, no? Na pagbalik ni Frieza is may power-ups, which is yung Golden Frieza. Diba? So, ayun. Magmumukha tong dekada 80 o di kaya Resurrection F. Dahil magmumukha kang Ninoy Aquino at Frieza, patay ka sa iyong pagbabalik. Okay. Marahil na amoy mo yung samyo ng dugong pinadanak namin. Yung dalawang kalansay na pusang galat ko na yung pinatay ko ang aking pinain. Umaasang may malaking isdang kumagat sa aking mga inihain. Kaya pag angat ko ng bingwet, may anak na pating na gusto makikain. Maligayang pagdating. Gusto ata manood ng palabas ni Boss. Nagtapat niya ang panga at pating. Di pa ata siya nakakakita ng Diyos. Dapat si Tats Maven na lang kung gusto makakita ng Diyos. Pero hindi na pa nga tinutukoy ko ngayon makakakita ka ng Diyos. Di puta, kamusta? Okay. Anak ka ng pating. Bumalik ka lang na napag-alaman mo yung Visayas gumaling. Ikaw na mismo umamin kay Tyke na pinakamahina division natin, gago. Noon yun, nung kasali ka pa. Pero ngayon, nandito na ako. At bakit nga pala Iho pangalan mo? Di ba para sa'yo weirdo? Pag nagkita kayo ng mga apo mo, ano sasabihin sa'yo? Mano po, Iho? At kung mas matanda si Zero R kay Basilio, pwede ba sagutin mo kung pa pwede? Sino ngayon mas bata sa inyo ni Cool Kid, Batang X at Batang Rebelde? Sa pangingisda, hindi sinuwerte. Kasi pati nga yun na bingwet. Much has been said, pati pasensya ko nasa ed. Pag ako naubusan ng bait, yung tinutukoy ko, bait, kaagatin mo tong pain, ito yung pain na masakit. Remains mo, ibibake ko yung utak hard-boiled. Tapos yung langis mo sa face, gawin nating skin-made shark oil. Magmumukha ka ring master, pare, pero hindi yung panghilamos. Master Showmike kasi shark's fin lalabas ng pateng ko na tinapos. Sa dugo ka maghihilamos, parang tumagas na waterbed. Pupukpuk ko kasi sa pako ang ulo nitong hammerhead. Kaya pretty little ehu girl. Ulit. Pupukpuk ko kasi sa pako ang ulo nitong hammerhead. Kaya pretty little ehu girl. Kaya pretty little ehu girl.
Don't cross this line. Pag sinaksak kita ng espada sa dibdib, magmumukha kang Voltes 5. Kawawa itong iho, parang minanyak lang na pido. Winasak yung puwit mo at binayaran lang na 5. Matigas kasi yung ulo kahit malambot pa bungo mo, parang nagmano lang sa lolo. Sa pool ng kama, unuo mo. At miyembro pa nga pala ng pothead to. Utak na mo. Pero ba't wala ka pa ring fragras? Pues talahib ako. Pag nilamutak mo, mga daliri mo las-las, magmumukha kang kayod kaarabaw sa gym. Katawan mo, puro cuts. Mababa ka lang, wag ka magmalalim, hindi ka triangle, Bermuda grass. Walang keep off the grass sa gubat, masamang damoy. Ninangata, tiklop ka sa pagiging matinik ko. Ganyan ako, makahiya. Kung nakaligtas ka sa kabayong, ginawang sorbetes ang iyong rhymes, pues kain ka sa kambing, pero yung greatest of all times. Nagmukha kang Green Lantern kay Acer Ace. Nawalan ka ng epekto sa dilaw. Sa kabayong siniki, iwan ka sa race. Nasabi ni Enigma, kuya ko raw. At pinagsamang dalawang huling talo mo. Sa pangatlo, yari ka bro. Tinalo ka ng ace at ng kamukha ko. Ngayon alam mo na mangyayari sa'yo. Okay. Okay. May pagka-technical yung atake ni Chris Ace doon. And para sa akin ang hirap. Mahirap i-distinguish or i-determine kung paano natin i-judge yung ganong klaseng round. Kasi 50-50 siya para sa akin, no? Meron siyang maayos na linya, meron siyang malalakas na linya, meron siyang basta 50-50 may effective, may hindi, may sayang, may hindi, may nagpe-pay off, may hindi. So ganon. So 50-50 siya. Props dun sa mga jokes ni Chris Ace, pero I think hindi masyadong nagpe-pay off, 'di ba? Parang slight, 'di ba? Slight, nangingiti tayo doon, natatawa tayo doon, pero iba pa rin yung yung masasabi mong effective yung jokes niya, 'di ba? Iba pa rin, magkaiba 'yon. So, para sa akin 50-50, 'di ba? So, mahirap yung ganitong performance ni Chris Ace compare sa mga battle ni Chris Ace dun sa Motus na napanood ko, ang layo, no? Although kaka-review lang natin ng laban niya sa Gubat din 'yon. Gubat 14. I think mas okay yung parang nag-improve na yung Chris Ace Pero nahirapan ako doon kasi technical yung atake ni Chris Ace, tapos nagjo-joke siya pero hindi ganoon ka-effective 'yun. Pakinggan muna natin si Iho siguro dito. I can't disclose or ang hirap i-close ng judgment hanggat walang katapat So better pakinggan muna natin. Ngaling! Yo, check! Sabi niya, Diyos siya. Wow, kakaiba. Oh, Diyos siya. Isa siyang Tang-ina! Tang-ina naman kasi. Diyos, katulad mo, hindi okay. mapanganib. Yung pain at bait na reference, ginaya pa kay Balakid. Yo! Iho is back! Salamat nga dako sa lahat ng haters ko, ito waking hinlalato. Kalaban ko si Chris Ace, bilat inamo ka bano, kukutsain kita ngayon sa bawat tira at bayo. Labis na kahihiyan ngayon iyong matatamo. Tipong di ka na magpapakita dito sa laro, hanggang samahan mo na lang si paring Fonger magtago. Panis. Sa huling nakalaban ko sa flip top, kay Nikki, ito ang kwestiyon na sa akin bumugso. Nais ko lang tanungin, sana din sagutin mo, Nikki, ng gusto. Ako iyong dinaig sinugpo, nila ay tinukso, pero di ko alam kung bakit at gusto pa akong labanan nitong kapatid mong bunso. Napanood ko
ang video ng tryouts mo medyo may mali lang sa info, yun ang aking nabisto. Nakaabot ka din bro sa finals nun pero hindi mo pangalan ang nakalagay sa intro. Sa madaling salita, hindi ka kinilala. Dapat pa bang i-emphasize? Nakaabot ka sa finals. Sige pare, medyo nice. Bench player ng Cavaliers. Ang bagay dito guys. Nabanggit pa yung Cavaliers tapos suot natin cap Cavaliers. Nice. Medyo nice. Bench player ng Cavaliers. Ang bagay dito guys, nakaabot siya sa finals pero hindi na-recognize. Dun pa Ayos. lang. Dapat hanggang dun ka na lang eh. Bad trip ka nung tryouts. Sinalo mo'y batok. Bago ka natanggap sa flip-top, dinaanan mo dagok. Dinura-duraan ka lang nung tryouts. Buti hindi ka nag-amok. Ganyan talaga kapag burat, nilalawayan muna bago ipasok. Okay, effective si Iho dito. So, andito ka na sa liga. Ito na ang pangatlo mo na laban. Yung nangyari sa tryouts nyo, nakakagagong kaganapan. Yung batch nyo sa Visayas, ang may pangit na reaksyon. Kasi yung batch nyo lang ang may tryouts sa Visayas na hindi taga Visayas ang nagkampiyon. Ikaw ang dahilan doon. Mistulang kamay ng higante ang laking sampal nun. Hindi mo matanggap, yun ang masaklap na komento. Di ako sanay mag-gun bars, pero pag yun naganap may peligro. Kasi tunay na baril ang aking ihahatak. At kapag sa'yo nasaktong sumentro, butas-butas ka dito sa cup na para bang strap ng sombrero. Utak niya misplaced paltos, his face bastos. This is your right time na mag-embrace sa Diyos. Dudurugin kita ng pinong-pino. In this place bagkos, dito sa CAP, CAP, Chris Ace Pulbos. Tang ina, what's up? Ang lakas. Di ba Alaska? Pagbibigyan na kita brother. Ngayon Alaska, gagawin na kitang powder. Pulbos. Galing! Tang ina, durog. Hindi ko in-expect. Ganda nung round ni Iho dito. Kanya yon, malinaw. Malayo yung naging agwat. And para sa akin, ayun, di ba? Kanina nahihirapan tayong i-determine or bigyan ng komento yung performance ni Chris Ace kasi wala pa siyang katapat, 'di ba? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Parang hirap kasing magbigay ng judgment pa hangga't hindi pa natin na papakinggan or napapanood yung round ng kalaban. Pero ito sa akin naging solido yun, tol. Ang ganda ng round, ang ganda ng content, ang ganda ng mga linya. Ano pa? Maganda yung mga binitawang angulo, references ni Iho. And enough yun para makuha niya yung round 2 na enough yun para makuha ni Iho yung boto ko sa round 1. So, it's a 10-7 para sa akin. Malayo yun, tol. Sobrang layo nun. Sobrang effective na mga haymakers ni Iho. Tapos yung mga extended rhyme schemes niya. Tangina, sobrang solid. Makikita nyo, mapapakinggan nyo na yun nga, yung mga extended rhyme scheme, naka-multis do. So, galing. Nagustuhan ko yun. At yung lalo na yung CAP, Chris Ace Pulbos, tapos Alaska, gagawin na kitang powder, diba? So, simple line, pero the way he deliver, sobrang epektibo. So, I think, malinaw na sobrang nakuha ang layo ng agwat ng round ni Iho doon. Kay Chris Ace, matamlay diba? Lumitaw kasi yung pagiging technical ni Chris Ace dito at yung iba talaga is hindi tumatama. Kay Iho kasi, mas madaling ma-absorb mas madaling maintindihan, kaya ganun siguro yung naging tanggap sa kanya ng crowd. So, yun, malinaw yun, Iho yun. 10-7, round 2.
siya. Kung may nagawa akong kasalanan, sorry, Chong. Chris Ace full boss, gago, CAP. Chris Ace, pogi yun. Gago to. Tapos tinawag niya pa akong burat. Gago. Nandito ako para patayin ka. Oo, burat ako, ulol. Sisibaking kita. Ha? Tangina ka, ha? Wala yung pangalan ko nung finals, tryouts. Sisihin mo si Enigma. Ikaw may kasalanan lahat. Gago. Yo, pero shoutout, Enigma. Meron ka rin palang pagkamabait. Binigyan mo ako ng kalabang maayos manamit, di ko na kailangan gumastos sa damit. At alam nyo ba na ang pating kapag di pa abante ang langoy, kamatayan ng kapalit? Kayo, tignan natin ang tigas mo, iho, boy. Pag hinila kita babalik, nagbanggit ka ng name flip kay Acer, kala mo heavy gut ka nun. Kesyo ang idaw ay malinaw na nasa pangalan ng Panginoon. Isang ilang naman ay naka-Jesus, Chong, para sa'yo kebigat na nun. Pues anong pakiramdam na may Kristong kalaban mo ngayon pag nag-name flip ka, ganon. Galing nun. Saka kung nagpapatawa ka, di ka, Ox. Ang mali mo, EJO, wala kang case sa joke. Walang lakas yung dating ng joke sa tao, kaya pilit yung laughter kasi tong EJO ay walang EJ power. Power! Yo, Okay. kaya paano mo nasabi na lalaki ka? Kung pagdating sa laban, di ka marunong magman, eho. Unang-una sa lahat, di tayo magkatapat at hindi tayo magkapar, eho. Kaya hindi ka pating, isa kang bading, mas bitch ka pa kay Rica Paral, eho. Sa magasin na may puting kun, eho. Bitch ka lang kasi nga, eho ka raw, tangina mo. Kasi nga, eho. Kaya sa wordplay, di ka eksperto. Wala kang kwenta, puro kwento. Ako pag nag-bend ako ng eho, bali-bali itong bendeho. Pag ako nag-wordplay, tumitigil yung tao para mga manika at mannequins. Inaabangan yung laban sa video, parang Mia Khalifa versus Johnny Sins. Diba? Gago. At since pinagtapat daw tayo, dahil meron ako kung anong meron ka dati, bro. Enigma naman. Alam ko may movements ako, pero di ako gumaganito. Finalist ako ng tryouts. Sa freestyle battle ko si Lil Jan na talaga sa freestyle malupit. Ikaw, sinong debut battle mo? Si W-Beat? Yung umuhugot ng angkla sa puwet? Hugot ng angkla sa puwet. Gago, ginagaya lang kita. Nag-joke ka sa B-side, di ba? Kung di ka ba naman si Raulo, paano mo nasabi na pating ka? Kung wala kang nasa ulo. Okay. Oh, di ka pa nadala, pinaahon mo pa. Yung performance sobrang hina. Maawa ka nga kay Boss Arik, singkit na nga, wala pang kita. Eto ba yung hari ng aklan? Tingin ko nagkamali lang. Baka naghahari-harian tapos yung kawal hati-hatihan. Sarap yung pagbabali-balian. Tsaka ano bang trip mo, Eho, ha? Yung grupo mo, Black Niños. So puong Nazareno ka. Ops, baka sabihin ako yung negro pero di na upak sa akin yun. Lakas mang lait ng mga negro pero idolo si Tupac at Lebron. Hindi sa balat kundi sa mukha ang patunay kung may itsura ka nga ba at lahat. May mapuputi kasi nagkakaitsura lang dala na kulay ng balat. Sige, tawagin mo akong negrong rapper, tignan natin kung di ka manghina. Pero ako yung negrong rapper ninja na bumubuga ng tinta. At saktong-sakto na pating ka. At tila magkakalindol kasi. Ako si Killer Beat, may babagsak na kisame. Kaya hindi ka mananalo kahit sa pataasan ng ihimamin. Tandaan mo na basta negro, mas malaki ang titi namin. Para ontong tutan kami, notorious B.I.G. to sa amin. Lil Jan lang yang sayo, ulol pang Big Bird itong akin. Lil Jan, ano na? Lil Jan, kamusta? Yung corona, nasa iyo pa ba? Pakiingatan na lang, salamat. Malapit ko na rin bawiin yan. Bawiin ko nung para sa Visayas! Alam ba natin iyo pa? Ganun pa rin eh. Diba? Ganun pa rin yung atake ni Chris Ace, no? Don't get me wrong, guys. Hindi ko sasabihin na indirect yon. So, dun pa lang sa wordplay, sa mga nameplay, sa mga linya, sa mga references, sa mga angulo ni Chris Ace, malalaman mo at masasabi natin na direct yon para kay Iho. Diba? Doon pa lang sa nameplay eh. Diba? Yung man-eho, para-eho. Diba? So, yung mga nameplay niya doon, direkta kay Iho yon, yung mga banat niya.
Pero ang naging concern lang talaga dito is yung impact, yung effectivity. Medyo doon naman kinukulang si Chris Ace. Yung bigat, 'di ba? Kasi napanood natin yung round 1 ni Iho, 'di ba? Maganda eh. Ramdam mo yung mga punto noon, ramdam mo yung effectivity noon, ramdam mo yung bigat noon, 'di ba? Kay Chris Ace kasi direkta siya, pero parang meron kang question na nasaan yung punto, nasaan yung bigat, 'di ba? So sayang kay Chris Ace. Nandun na yung andun na yung direct, 'di ba? Andun na yung mga wordplay, pero still we're looking for something heavy na punchline. So yun. Pakinggan natin si Iho dito. Yun lang masasabi ko sa round 2 ni Chris Ace. Pakinggan natin! Okay, inaaway niya si Enigma. Sinisisi niya. Halatang walang isip to. Enigma, pagtapos ng battle, huwag mong bigyan ng TF to. Okay. Tapos, sinisita mo pa yung pag-choke ko. Tangina, ang tagal na nun. Gaya nga ng sabi ko nung una, wala na akong paki doon at wala ka ng paki doon. At bakit mo pa yung sinisita yung pag-choke ko, ha? Siguro ikay inggit. Halatang ikay utak-ipis. Kung gusto mong mag-choke ngayon, isubo mo ang aking penis. Okay. Gago. Next round, next angle. Kung saan iyong shota ang sangkot. Chris Ace, dapat Jelly Ace. Kasi sobra mong lambot. Ako'y naguguluhan, putang ina, ambot. Matagal na kayo ng shota mo, pero di mo pa rin kinakantot. Matagal na silang may relasyon, pero di niya pa rin kinakantot ang chicks niya. Buti pa ang isang stick ng Marlboro sa amin. Nag-6 na. Gago. Galing. Ayos yun, isa lang ang dahilan kung bakit ang sex life niya ay sawi. Takot siyang malaman ng girlfriend niya na hindi pa siya tuli. At ang liit ng titi niya, grabe super cute. Para makaabot sa matres ang sperm cell, kailangan pang mag-commute. Gago. Wala. Dito pa lang, halos kakaumpisa pa lang, hindi pa nga tumutungtong si Iho sa second half or sa gitna. Feeling ko pumapantay or humahabol na to. Galing. Sila. Ay na, iinit ng pagtanggap sa akin. Salamat. Okay. Puta kung ako yon, malabo siya sa aking mabitin. Kapag hubot-hubad kami na parang unang tao sa garden ng Eden. Kakantutin ko siya magdamag kapag siya'y antok gisingin. Ang syota mo sa akin ay magiging kraken, siya ay lulunok ng semen. Gago. Pinagandaan kita, promise, totoo labis ilang linggo. Aking galit at hinagpis sa'yo ko nais ibaling to. Wala akong trabaho ngayon, tol, kasi sarado ang Boracay. Trip ko pumunta sa inyo, ito ang aking pinapakay, M16 na baril ang aking iaakay. Magiging questionable ang weather forecast dahil uulan ng bala sa inyong bahay. Lahat damay, pagkatapos nun ay aking aalamin kung sino pa yung may malay na nakahandusay. Meron na akong trabaho, shit! Ako'y naghahanap buhay. Galing! Pag may nahuli pa akong humihinga, tipong kinakapos na sa hangin, kahit di na siya mag-favor, mag-e-effort akong bigyan siya ng hangin na nanggaling sa kalawanging makina ng kompresor. Pero ako'y napaisip, bakit pa ako mag-e-effort? May kaboses siya no? Okay, may kaboses niya si Luns. No? Kung paano siya mag-gestures, mga hand gestures, kung paano siya mag-multi, kung paano siya mag-rhyme, kung paano niya i-deliver yon. Ngayon ko lang din napansin sa round 2. Sa round 1 hindi ko naman napansin sa round 1. Sa round 2 lang dito. Yung mga tuloy-tuloy na delivery niya. 'Di ba ganun si Luns pag nagde-deliver ng mga ganong mga verses. So, may pagka-Luns. At some point, no? 'Yon.
mag-favor. Mag-e-effort akong bigyan siya ng hangin na nanggaling sa Ayan, no? kalawanging makina ng kompresor. Diba? So yun, yung part na yun, may ganong delivery si Luns eh, sa part na yun, no? Pakinggan nyo na lang tapos, diba? May nahuli pa akong humihinga tipong kinakapos na sa hangin kahit di na siya mag-favor. Mag-e-effort akong bigyan siya ng hangin na nanggaling sa kalawanging makina ng kompresor. Pero ako'y napaisip, bakit pa ako mag-e-effort? Tanong ko lang kasi, one time nung nag-effort ako sa isang tao, iniwanan lang ako sa bandang huli. Kaya mahirap mag-effort. Di ba tama ako, right? Isa pang mahirap sa effort, kapag delay yung flight, mahirap yun sa effort time. Okay. Malakas pa rin si Iho dito. And sabi ko nga, si Chris Ace ganun pa rin. Na nasabi ko naman na yung kulang ni Chris Ace doon. So ulitin ko lang, kulang siya sa bigat ng suntok. Kulang siya sa effective angles. Andun yung wordplay, andun yung performance, pero yun nga, sabi ko nga, we're looking something heavy, no, na punches. So yun. Then kay Iho, consistent. Kung ano yung 1, I think naangatan pa nga ni Iho yung round 1 niya sa pagkakataon na to. Tsaka yun nga, sa round 2 ko napansin na yung delivery niya is may pagka-luns eh. Gestures, multis, may pagka-luns, no. At some point naman. Di ko naman sinasabing yung buong round o yung buong performance, kasi sabi ko nga sa inyo, round 1 hindi ko naman napansin. So may mga times lang na parang naririnig ko si Luns doon. So ganoon, parang ganoon lang. Okay, kanya pa rin yun, 10-7 pa rin. So that's a 20-14. Tambak na si Chris Ace dito. Pero yan, pakinggan natin, round 3. Sinasali niya pa yung shota ko, tangina. Yo. Nagbanggit siya na about sa semen ko eh, nagko-commute pa daw. Tangina mo ka, yung pala yung pinagtatawanan. Kaya naman pala, nung tinamurang kita, may jeep ka sa lalamunan. At tanginang ito, tinitira pa yung shota ko. Lilibing kita ngayon sa hukay. Yung shota mo, dinala ko kagabi, hinatid ko. Hinatid ko sa kabilang buhay! Pero, hindi naman, wag ka naman sana magalit. Baka kasi mabad trip ka. Hindi ko naman talaga siya pinatay eh. Sa sobrang sarap ng kantutan kasi akala niya nasa langit na. Gago ka. Sige. So it happened last night dun sa Cap Gubat 7 when I first late eyes. Fuck you! Hindi ako magpapakabadoy para sa'yo. Mas malala pa gagawin ko. Sabayan niyo ako. Gucci gang. Iwan ka pa rin kahit magmagaling. Dapat TF mo, thank you. Angat ka lang sa'kin kapag sinuryokin kita malakin. Tapos ka namin para kasilil pang asarap sa kalin. Tatatong patay sa aking gagawin natin ginaling. Para makita niya naman kung paano ba gumaling. Kaya kain, kasakay para pagkain sa sapin. Mananalo ka lang sa Cebu kung kalaban si Ponger tapos hindi siya dumating. Sa mararanasan mo na sobra, makukoma ka sa trauma. Masasilent itong isa uli ang bahagi ng dinoma. Yari ka sa akin parang obra. Basag bungo na Humpty Dumpty. Itong si Baby Shark tutu maghahanap ng mamit daddy. Kasi spoon-fed lahat ng mga panalo mo. May W, si W, Pit at Papeo na tinalo mo, men. Akin may M, si Monchito at Martina. Kinailangan ko pang baliktarin. Paano ko tatalunin si Iyo? Eh ni wala siyang W o M. Talaga? Alam naman natin ang E pag pinatumba ay W pa rin. Ano, matalino ka ba talaga, ha? Doon ka sa teacher mo magyabang. Pag ako nag-convey ng wordplay, I'm just doing it for fun. Tignan natin kung ano ka iho pagkatapos kitang dakdakan ng hyperbole. Apat na daliri sa pisngi mo. Now you metaphor. Nakakabato yung subject mo. Sobrang tigas mo mag-pronounce. Simple lang tong punches ko. Pero may bigat dala compounds. Right fist ko, hindi dependent. Tatarakan ka ng independent clause kapag ako nagbigay ng sentence. Sa bitay ka, magtatapos. Kaya walang aklan bay. Alkalin ang dura ko, kaya aklanin mo mukha mo. Walang ibahay.
Nagmumukha ka ng iba dahil mukha kang high sa mga tao. Walang panay. Ang panay nilang alam ay ang panay mong pagkatalo. Walang borakay. Ang tanging borak ay sa mukha mo. Matapos kita dungisan ulit ng talo, ang borang mararanasan mo dito ay ang pagiging burado. Kaya boom! Sabog! Parang Mentos na inaluan ng Coca-Cola. Sabog! Parang si J.R. Smith nilabas niya yung bola. Sabog, parang tangke ng LPG na iwang nakabukas. Tapos pumasok si Tweng na may dalang lighter at gas. Sabog! Sabog, parang buhok na nakuryente na apro. Sabog, parang binte na sa fraternity na palo. Sabog, parang dalawang inang sa uranium atom na kompetisyon. Tapos si Haring Solomon, yung nagdesisyon. Sabog! Kaya, sabog, parang suicide bomber ng ISIS. Kainin mo ang aking right fist. Bars ko mas supreme pa sa mga t-shirt ng mga hypebeast. Nag-beat pa siya nun kay Nikki. Kayo makakalmot ka, may punch pa. Ang sabi ko, supreme fist. Di lang suntok, may scratch pa. Wiki-wiw. Patay ka ngayong, lagalag ka. Para kang bata na sumablay. Naabutan ka ng curfew, iho. Di ka na makakauwi ng buhay! Magdasal ka na sa Diyos, crosshair ko, sign of the cross. Magmumukha kang Biblia ang Kristiyano kasi sa Kristo nagtapos! Kaya sa susunod kong kalaban, ang dapat alamin mo to. Kung ano pinapakita mo sa laban na magiging salamin, ako, patunay lang yan na kung ano man ang kaya nyong gawin, ay kaya ko rin namang gawin, mas magaling lang ako. Ngayon nakita nyo kung paano ko pinatay to sa kanyang pagbangon. Pinatay ko yung pating sa ilalim, ngayon saksihan nyo kung paano umahon. Okay. Still, for me, same performance. So, although, yes, effective yung sabog reference, pero mahirap ng mahirap ng bawiin kasi 1 and 2 ni Chris Ace naging hindi naman siya naging sloppy, 'di ba? Naging magaan lang. Tapos round 3 feeling ko ganun pa rin talaga no? So still the same. Hinanapan ko talaga ng something makakapag-angat sa performance niya. Pero I think it was hindi nangyari yun. So, yun. Round 3 ni Iho, pakinggan natin. Gutsigang, putang ina. Nag-flow ka pa. Yung flow mo, palpak. Parang flow lang yan ng talon. Siguradong babagsak. At sinasabi mo, magsusuot ka ng Supreme. Gago. Yung pormahan mo, pang Bopols. Pag nagsuot ka ng Supreme, magmumukha kang Cup Noodles. Yo. Gago. Okay. Yo, check. Bilatay na mo. Ang galing mo, idol. Ako sa'yo'y humanga ng todo. Sana one day mapanood na kita sa TV. Sa programa ng Soko. Ito ang battle na di ako na-excite or nataranta. Ikaw ang magiging rason kung bakit ang views ng battle na to ay lalamya. Konti lang yung likes tapos konti lang yung magsishare sa madla. Di na ako nag-e-expect sa battle na to. Tingnan mo man san banda. Magbumukha lang akong si Philip Salvador. Dapat ipaliwanag pa na sa pagtira ko kay Chris, di ito magbubunga ng maganda. Gago. Mas magaling pa sa'yo mag-isip ang mga AI na robots. Wala akong pake kung saan ka pagaling or ano ang yung rots. Huwag ka nang mag-a-addict. Ipasok mo sa yung tots. At baka gumawa ka na naman ng kanta gamit yung beat ng Budots. Binigay ka sa akin ni Enigma kahit mababa ang yung worth. Pinag-aralan pa rin kita, di ba, na parang homework. Kasi miss ko na bumatel kahit sa time ako'y short. At miss ko na rin mangwasak ng MC sa sarili niyang home court. Wala akong pake sa standing mong inalagaan. Sisirain ko yan ngayon, ikay aking binabalaan. Ikay buto-buto na may utak, pero di ako ginaganahan. Papanisin kita sa Cebu, ikaw ay bulalong pinabayaan. Ayos. Lagi mong pinangangalandakan na isa kang salamin.
Isa kang salamin, ito ang pro weba. Kaya niya daw gayahin ang image ng kalaban, nakaka-intriga. Manggaya ng image, pure mema. Hindi mo yan kayang gawin ngayon. Punyeta, wala kang image na makikita sa akin. Ako'y naka-free data. Galing, no? Kung paano niya tinatahi yun. Ikaw salamin, basag ka sa akin tang ina. I don't give a fuck sa pamahiin ng iba na kapag nagbasag daw ng salamin ay may malas na dala. Wala akong pake pagkat sa battle na to, pre, ako'y magpapamalas talaga. Wala kang kwentang salamin, yun ang aking natatanaw. Kahit si Vladimir, hindi sa'yo lilitaw. Sa pagiging legit, ikaw pa ay hilaw. Sa pagiging salamin, ikaw na ay bumitaw. Sa paggaya ng imahe ng iba, wag mo na kaming iligaw. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Ipakita mo ang tunay na ikaw. Chris Ace, umaasta ka pang alas, di dapat ikagalakto. Iyong masdan ng orasan at pakinggan mo ng insakto. Meron tayong alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, na gets mo ba puta? Iba't ibang klase ng alas sa orasan ko yan kinuha. Walang alas una sa orasan, yun ay pahiwatig, walang duda, na sa bawat takbo ng oras, walang alas ang pwedeng maging una. Eto na. Patay na tong kalaban ko. Anong masasabi ko? Eh di, okay, fine. Tapos ng battle na to, kita-kit sa ahon 9. Gubat 7. Round 3 ni Iho, bumaba ng konti yung stage presence niya doon, yung energy niya, yung performance level niya. Si Chris Ace, sige, bigyan natin ng hustisya yung performance ni Chris Ace. Na nagustuhan ko yung sabog reference niya, nagustuhan ko yun. So bigyan natin ng 8 points si Chris Ace doon, umangat siya ng kahit konti. Si Iho naman bumaba, no, hindi niya na perfect yung battle na to kasi although effective naman si Iho sa round 3, hinahanap ko yung yung effectivity niya ng 1 and 2. Hindi ko nakita kasi yun sa round 3 niya. Kay Chris Ace naman, I think yung round 3 niya naman is yun yung pinaka strongest round. So yun, 9-8 in favor of Iho pa rin para sa akin. So that's 29 points for Iho. Kay Chris Ace 7-7-8, that's 22. So 29 to 22, up by 7 points si Iho dito. All 3 rounds bibigay ko yun kay Iho, pero props kay Chris Ace, hindi lang naging ganoon ka-epektibo yung mga napili niyang linya for Iho. So yun, Iho galing pang aklan para sa inyo versus Chris Ace ng Lapu-Lapu. Kung nagustuhan nyo, boto numorado 5-0 magigay para kay Iho. Diba? So, klaro naman, Iho talaga yon. Salamat sa lahat. Ibahay Black ninyo spotted at salamat Cebu at sa mga bagong salta ngayon sa Visayas Division. Iangat natin ang division ito. Yeah, ahon 9, bebe. Finish na. Magsha-shoutout nga pala ako upon sa Ridiculous Soldiers in NSG, TRD, Calacliff, Craig. Well, shoutout din kay Chris Ace na galit, gusto maagaw ang trono. Galingan nyo kasi para di kayo natatalo. Boto ko, solid talaga. Magaling si Chris Ace pero iba yung pagbabalik ni Iho. Ito yung Ihong hinahanap ko at malamang hinahanap nyo. Palakpakan natin si Iho, solid yun. All 3 rounds, walang duda. Iho ako pero lalaban ka sa ahon 10. Yo, ANX, what it do, AMF? Boto 3-0 para kay Iho. Round 1, kita naman na mas aggressive si Iho, tas mas may maraming bars. Round 2, ganun din. Tapos sa round 3, ganun din. So, si Chris Ace mas marami pa akong ina-expect sa kanya kaso hindi niya napakita. Tapos si Iho, comeback pa niya. Tapos kung ano yung ini-expect mo, yun yung pinakita niya. So, all 3 rounds, Iho. Yung Martin Emilio. All
3 rounds pinigay ko kay Iho. Mas agresibo si Chris Hayes kaso mas content, mas maraming ibigay si Iho. All 3 rounds. JL Leyte, shoutout sa Scomsai. Boto ko Iho 3-0, mas lumalapat yung suntok, mas madami yung bilang ko. So Iho 3-0, props, Chris Ace. Yo, si Iho binoto ko kasi sobrang solid ng performance at definitely nag-live up siya sa expectation. 3 rounds, Iho. Yun, no? So, unanimous talaga. Halos walang bumoto ng per na round 1 kay ganito kay Chris Ace, round 2 kay Chris Ace. Walang ganun di ba? So, yun, malinaw. Sobrang klaro na na-dominate talaga ni Iho yung battle na to. Kaya, yun, shoutout Raymond La Chica. So, thank you sa sa request mo na to. So, kita-kits tayo guys sa next na review. Peace out.